rocking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kumusta naman kayo mga amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, ang fresh pa rin ng beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! Ganyan talaga kapag maganda ka, charot. So ayun, so kahapon busy-busyhan ako kasi nga nandito nga si RJ. Tapos last day na nila yesterday. Syempre rumapa kami kung saan-saan kahapon at nag-aliw-aliw dito sa Bangkok. So nakakatuwa kasi syempre I have a personal relationship talaga kay RJ. Like my brother or best friend. So, yun yung nakakatuwa kay RJ. Saka yung pagpunta niya dito, yung ikalawang pagkakataon, mas naramdaman ko, mas lumalim yung friendship namin dalawa. Kaya, looking forward ako kasi babalik daw sila uli. So, yun. So, syempre, I give my time para kay RJ na, alam mo yun, syempre, bihira lang naman kami magkasama. And then, pag nagkasama naman kami, ang saya lang nung feeling kasi, alam mo yun, yung para kayong magkapatid, para kayong mag-best friend na talagang no hide sa isa't isa. Ganon. So, yun. Saka, hindi namin pinag-uusapan ng pageant. Kumbaga, parang pag magkasama kami, yung relationship na meron kami, ayun yung pinag-uusapan namin. Yung saya, yung enjoyment, talagang gumagawa talaga kami ng magandang moment. At yun yung nagustuhan ko kapag kasama ko si RJ. Hindi yung puro pageant. Tara, live tayo. Hindi siya ganon. As in, iba. Oo. Kasi, mas na namin yung relationship namin na bilang magkaibigan. Oo, ganon. Kaya, I think, hindi man kami mag-usap, hindi man kami magkita madalas, may magandang relasyon kami ni RJ as a magkaibigan. So, I'm looking forward syempre sa kanilang pagbabalik. Pero, saka ko na i-announce kapag nandito na uli sila. Charot. So, yon. At eto nga, kagabi nga, naganap nga ang Miss Charm dito sa sa Vietnam. So, syempre, maraming nagtaas ng kilay dahil kay Vietnam na nakarating sa second runner-up. Paano naman kasi hindi maiirita? Wala na doon sa eksena, tapos biglang pasok sa top 5, di ba? 5+1, di ba? Talagang pinush daw, sabi nung karamihan. Ako kasi mechanic of games yan. Kahit sino pwede. Ang mali lang doon, syempre, Vietnam kayo. Tapos si Vietnam pa rin ang pinili ninyo. Pero kasi siguro nagagalingan sila kay Vietnam. At syempre, pagkakataon na nila, sayang naman din kasi yung momento kung matatalo. Pero kung last year ng Miss Charm, di ba sa Vietnam din ginawa yon? Parang feeling ko, okay naman siya. At parang, syempre yung nag-first runner-up tayo noon last year, bongga, di ba? So, yon. Pero ang sabi ay, nako, mukhang napaglalaruan talaga yung kandidata natin dito sa Miss Charm. Kasi nga, di ba, yung sa Vietnam, oo. Kasi nga, di ba, yung lumaban kasi si Atisa noong nakaraang October, di ba? So, ang narating ni Atisa ay top 10 sa Vietnam ginawa. Pagkatapos yung pangalawa sino ba to? Si Mr. World Philippines, 'di ba? Si Kurt Bondat na naging naman siya top 20. Tapos ngayon top 20 pa rin. So ang sabi nung lahat, ay naku, napaglalaruan talaga tayo. Minsan kung iisipin mo, parang ganun wala tayong swerte sa Vietnam. Kasi parang nung nakaraan lumaban si Annabelle McDonald, 'di ba? Naging first runner up. Halos manalo na no si Annabelle Tapos natalo pa ni Brazil. Tapos yung kay Aliana Aduana ganun din. 'Di ba? Naging first runner up lang tayo. Hindi natin nakuha yung title. So walang nananalo na Pilipinas sa Vietnam. Either yung lumaban noon si Justin Pilasarta, 'di ba? Sa Miss Tourism ba to? Oo, naging lang si Justin Pilasarta. First runner-up din. Oo, hindi niya nakuha yung title. So, wala talagang swerte. Pero ako, I really appreciate naman yung nararating natin. At least nakarating tayo sa dulo ng laban.
And then, pangalawa, it's all about the candidates, kung ano yung pinipresent nila sa organization. Hindi naman kasi, pangit naman kasi isipin natin na parang, ay naku sa Vietnam, pinaglalaruan tayo dyan. Hindi nila priority. So, dalawang klase yung iniisip ko. First, siguro nandoon na parang, hindi nga nila priority ang Pilipinas na manalo sa pageant na kung saan man sila sumali. Ayun yung talagang total na sagot. Hindi nila priority si Philippines. Kasi meron silang nakikitang ibang kandidata na gusto nilang manalo. So dapat we have to respect and accept yung ganong desisyon ng organization. Kasi wala naman tayong magagawa kahit naman maghumirentado tayo. Kung diyan ginawa sa Vietnam, o paano kung ang Miss Universe sa Vietnam, o paano sa next year lahat ng pageant sa Vietnam. So wala na ba tayong chance talagang manalo? So ang pangit naman nung iisipin natin ako sa Vietnam yan. Ako, as long as possible, mas gusto ko pa rin isipin yung positibo na darating din yung araw mananalo tayo dyan. Oo. Kasi parang ito yung sumisira sa magandang relationship ng Southeast Asia. Yung mga ganitong pananaw. At wag natin sirain ng dahil lang sa pageant, di ba? So, kung parang feeling natin na agrabyado tayo dyan o inagrabyado nila yung kandidata natin, yes, okay. So, sila naman ang magdadala niyan, may karma naman eh. So, tatagal ba yung pageant nila? Hanggang saan ba mararating ng pageant na to? Aabot ba to hanggang sa dulo? So, yon. Kasi mahirap, pangit isipin ko, ang iniisip natin ay nako, yung pageant na to, pinaglalaruan tayo, kolorum to. O, di ba? So, mas pangit siyang pakinggan at tingnan. So, mas maganda na lang yung looking forward ka na lang na parang what is next? Oo. So, kung natalo man tayo, dahil siguro, hindi nga nila choice, hindi nila bet. Siguro may iba silang nakikita. Katulad na lang halimbawa kay Kayla Carter, aminin natin na medyo mahina din talaga yung laban ni Kayla kumpara doon sa ibang mga candidates. Kumbaga parang yes, lumalaban si Kayla, may talagang chance, pero competition eh. So may nakikita silang much better, mas palaban, mas kumpiyansa. So doon yun. And then either kay Kurt Bondat, so ganun din. Siguro nakulangan si Julia Morris sa inilalatag ni Kurt Bondat kasi syempre ang iniisip natin, gwapo naman siya, maganda naman siya, panalo dapat yan. Hindi nga ganun eh. Kailangan makita nila yung lalim ng pagkatao ng isang kandidata. So, try to understand na dapat may mga ganun. And then, yung kay Atisa Manalo, ayun yung hindi ko alam. Ang alam ko na aksidente si Atisa Manalo dyan sa Miss Cosmo. At kahit na aksidente siya, pinilit niyang ilaban ang laban niya. And then, nakarating siya sa top 10. Pero parang feeling ko, mas deserve niya pa yung more than top 10. Ayun. Parang feeling ko, dapat nasa top 5 siya. Or sana naging runners-up sa lahat ng effort ni Atisa overall mula nung Miss Universe Philippines papunta dito sa Miss Cosmo. Parang feeling ko sumpa to kay Atisa eh. Kasi di ba parang ang laki nung ginastos ni Atisa sa pageant na to, mailaban lang niya ang Pilipinas ng bonggang-bongga, tapos ang ending, ginawa lang siyang top 10 na naging first runner-up siya sa Miss International, tapos pagdating dito, ginawa lang top 10. Anong nangyari, di ba? So, naiintindihan ko. Anyway, ako, be grateful pa rin. And then, I hope na sana wala ng pageant sa Vietnam na gagawin para hindi tayo malagay sa ganitong posisyon na alanganin, na para hindi din napapaisip na parang ano nangyari, bakit tayo tinalo dyan. Pero, mas gusto ko din na minsan maging open-minded tayo na dapat maintindihan natin na this is a pageant, this is a competition, may nananalo, may natatalo, pwedeng yes tayo, pwedeng hindi din. So, dapat maunawaan natin yun ng bonggang-bongga. And then, better luck next time. Malay mo, sa susunod, tayo na ang mag-title. But, syempre, umasa pa rin tayo na one day, makukuha natin ang corona from Vietnam. Diba? Kasi parang, parang wag natin sirain yung magandang relationship natin sa kanila. Kung feeling nila mga mandurugas sila, di bahala sila, di ba? So, yun yung gusto nila, bahala sila. Basta tayo, keep it up at laban lang para sa competition. Ganon. At better luck next time. Ganon. Di ba? Para happy-happy. Para
alam mo yon, yung meron tayong peace of mind sa mga ganitong eksena. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, pili mo ba talaga, naagrabyado ba talaga ang mga kandidata natin na lumalakok dito sa Vietnam? So, i-comment below mo yan para malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo. So, maraming salamat. So, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.